Marami na ring mga naitalang hostage-taking incident sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Karamihan sa mga ito ay nangyari sa Kamaynilaan. May mga insidente na agad namang naresolbahan ng maayos, subalit may iilan na talaga namang nauwi sa madugong katapusan. Isa sa mga pinag-usapang hostage-taking incident noon ay ang nangyari sa terminal ng Philtranco sa Pasay noong 2002. Ang nasabing pangyayari ay ipinalabas ng ABS-CBN Live, kaya naman marami ang nakapanood at nakakita sa naging kaawa-awang pagkamatay ng musmos na si Dexter Balala. Ilang dekada din na inalis sa media at telebisyon ang mga kuha ng nasabing pangyayari, hanggang sa muling ilabas ito ng GMA7 sa programa ni Jessica Soho, at noong 2023 na isinapubliko ng media archivist na si Jacob Shelter Throwback TV. Muli po nating balikan ang masakit na pangyayari at ang naging katapusan ng musmos na batang si Dexter Balala. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. May 30, 2002, isa lamang ordinaryong araw para sa karamihan. Maliban sa batang si Dexter Balala, excited siya dahil makalipas ang 2 linggong bakasyon sa Camarines Sur, ay uuwi na sila ng kanyang 28 years old na inang si Salvacion sa kanilang bahay sa San Fernando, Pampanga. Bagamat mamimiss niya ang mga bagong kaibigan na nakilala, ay namimiss niya na rin ang ama na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Ganon din ang mga kababata na kasama niyang naglalaro ng piko at habulan sa kanilang bayan. Mula Camarines Sur, ay sumakay ang mag-ina ng bus patungong Maynila, at mula naman doon ay muli silang sasakay ng bus na magdadala sa kanila sa Pampanga. Madaling araw na ng May 31, 2002 nang marating nila ang Philtranco Bus Terminal na matatagpuan sa EDSA Malibay, Pasay City. Bagamat madilim pa ang paligid ay abala na ang terminal at marami na ring mga pasahero ang naroon. Ang iba ay dumating mula sa iba't ibang probinsya at ang iba naman ay naghihintay ng kanilang sasakyang bus. Dahil alas 4 pa ng madaling araw ang biyahe ng kanilang bus na pauwing Pampanga, ay nagpa siyang magpahingang mag-ina, habang nakatulog naman si Dexter. Ayon kay Salvacion, ay nagising ang kanyang anak at sinabi na nais nitong mag-CR, kaya naman inayos niya ang mga dalang gamit at sinamahan ng anak. Habang naglalakad patungo sa CR, ay bigla na lamang inagaw sa kanya ng isang lalaki si Dexter at tinutukan ito ng double-bladed na kutsilyo sa kanyang liig. Agad na nagkaroon ng komosyon at nagkagulo ang mga tao sa terminal. Ang suspect ay kinilalang si Diomedes Talbo, isang magsasaka na nagmula sa San Mateo, Isabela. Nasa terminal ito kasama ang kinakasama para magtungo ng Mindanao. Ang pangyayari ay agad na nakarating sa tanggapan ng pulis sa Pasay at agad namang rumisponde sa lugar ang mga members ng Special Weapon and Tactics SWAT Team kasama si Chief Inspector Reynaldo Baral at ilan pang mga pulis. Nagkataon naman na ng mga oras na yon ay nasa lugar ang reporter ng ABS-CBN na si Michael Fahatin, kaya naman ang buong pangyayari ay nakunan at ipinalabas ng live sa TV. Pagdating sa lugar ay sinubukan nilang ikordon ang lugar, subalit nabigo sila dahil sa hindi na nila nakontrol ang bilang ng tao na nakikiisyoso. Sinubukan nilang makipag-negotiate kay Diomedes para palayain nito ang bata, subalit nagmistula itong bingi at nataranta. Sa kuha ng kamera ay ilang beses pa itong nagpalipat-lipat ng pwesto habang nakatutok ang patalim kay Dexter. Nahirapan pa silang makipag-usap kay Diomedes dahil sa hindi ito nagtatagalog at tanging Ilocano lamang ang alam nitong lingwahe. Maging ang journalist na si Michael Fahatin ay sumali na rin sa negosyasyon.
Yung bata ang tumatak sa isip ko eh. Sinasabi ng bata na yung pag-iyak niya, yung paghingi niya ng saklon. Kanina ba? Yung paghiyaw niya ng sakit. Agawin ko na sinabi Parang halos mararamdaman ko magulang. Na merong sa mata at hiyaw ng bata na sinasabing, anong ginagawa niyo? Wala ba kayong gagawin para sa inyo? Kasi sobrang sakit na parang alam niya na tutuluyan na siyang mahawak sa kanya. Sobrang gulo sa lugar. Pwera sa ingay ng mga nagpapanik na tao sa paligid, ang malakas na iyak ng batang si Dexter, ang nagsusumamo niyang ina, ang boses ng media at mga pulis na lalo pang nagpagulo sa sitwasyon. Hanggang sa mangyari na nga ang insidente. Sobrang sakit, hinawakan ng bata ang patalim upang pigilan. Dito na naging desperadong sitwasyon. May tumatagas ng dugo mula kay Dexter. Huling katagang narinig ko mula sa suspect. Patawarin niyo ako, Diyos ko. Sinumulang undayan ng saksak ni Talbo si Dexter sa kanyang liig at likuran. Kasunod ng pagpatak ng dugo ng bata ay ang sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw-ngaw sa paligid. Paghinto ng putukan ay bumulagta sa sahig ang wala ng buhay na katawan ni Talbo. Sa kasamaang palad ay ganun din ang batang si Dexter. Hindi maliwanag kung ano ba ang gusto ni Talbo, maliban sa nais nitong makipag-usap sa noon ay driver ng Peltranco Bus na nagngangalang Lito Ariola at ang dating Environment and Natural Resources Secretary na si Heherson Alvarez. Ang pangyayaring ito ay napanood ng libo-libong tao sa buong kapuluan ng Pilipinas. Dahil ito ay nakuhaan at iniere ng ABS-CBN ng live, maging ang patuloy na pagbaril ng mga pulis sa wala ng buhay na katawan ni Jumides. Karamihan sa mga tao na nakasaksi ay isinisi ang pangyayari sa kapulisan na rumisponde sa insidente. Sa autopsy na ginawa sa katawan ng batang si Dexter Balala, maliban sa mga tama ng saksak na natamo nito sa kanyang katawan, ay nagtamo din ito ng 5 tama ng baril. Isa dito ay tumama sa kanyang dibdib na siyang naging dahilan ng kanyang naging agarang kamatayan. Sa ginawang investigasyon ay marami silang nakitang pagkukulang ng mga pulis sa ginawang operasyon. Kabilang na dito ang hindi nila nagawang makordona ng lugar para sana naiiwas ang maraming nakikiisyosong tao. Napag-alaman din nila na walang official negotiator. Wala din ang ground commander na in charge sa rescue operation. Naging palaisipan din sa marami kung bakit hindi nagawang barilin ng mga sniper ang suspect, gayong hawak nito ang bata sa kabilang kamay at bukas ang halos kalahati ng katawan nito mula balikat hanggang paa na maaari sanang punteryahin ng mga sniper. Subalit ayon sa kanila ay nag-iingat sila. Makikita kasi sa video ang malimit na paggalaw ni Talbo. Inisip nila na kung magpapaputok ang mga sniper ay hindi ito tinamaan ay tuluyan na nitong sasaksakin ng bata. Kinwestiyon din ang ginawang pakikipag-usap o pagkikipag-negotiate ng journalist na si Michael Fahatin sa suspect. Hindi kasi umano ito trained sa ganong larangan, kaya naman hindi dapat ito isinali sa ginawang negotiation. Gayunpaman, ayon kay Michael Fahatin sa isang interview makalipas ang mahabang panahon, ay may mga pagkakataon umano na dapat sana isusuko na ang suspect. Subalit hindi iyon nangyari dahil sa hinintay pa ang pagdating ng alkaide. Nagkaroon din umano ng plano na lalapit siya para makipag-usap. Nakasalubong ko siya papalabas, bit-bit niya yung bata. So okay na, walang problema, di ba? Sabi ko, nakakausap ko pa. May time na lang susuko siya. Pero at that time, parang hinintay pa nila yung otoridad. Hinintay nila yung punong lungsod para magpapogi at or something. Pero matagal na yun. So, nung hinintay na buryong, it ended up like, nakakausap ko siya eh. Yun yung pangit dun eh. Nakausap ko itong mamang to, willing sumuko. At, alam ng mga polis to. Sabi ko sa mga polis, so ganun sa strategiya natin, wala pang ganong tao. Kakausapin ko siya, lalapitan ko, kakapitan ko to, hahawakan yung kutsilyo, saka yung dambain. Hindi yun ang usapan. So, nung lumapit na ako, binaba ko na yung camera, ito na.
yung ghosting nila, pag tingin ko gano'n, imbis yung mga polis malapit, lalong lumayo. Napag-alaman din nila na si Diomedes Talbo ay papunta ng Mindanao kasama ang asawa para sunduin ang mga anak. Ayon sa ina nito na si Rosita Talbo, taong 1997 ay nakipaghiwalay ito sa unang asawa. Isinama ng kanyang asawa ang kanilang mga anak sa bayan nito sa Mindanao. Dahil nga sa kahirapan ay umalis ang ina ng mga bata para magtrabaho sa ibang bansa. Naiwan ang 2 anak na babae ni Talbo sa Mindanao sa pangangalaga ng mga kamag-anak. Hanggang sa makatanggap sila ng liham kung saan ay sinabi ng mga apo na siya ay minomolestya ng tiyuhin at ginagahasan nito ang kanyang ate. Nang matanggap ang balita mula sa mga anak, ay agad na nag-impake ang galit na si Diomedes at ang kanyang asawa para magtungo sa Mindanao at kunin ang mga anak. Ayon kay Nanay Rosita, ay pinabaunan niya pa ang 2 ng halagang 13,000 pesos para may panggastos sila. Ito umano marahil ang nagtulak sa kanyang anak para gawin ang karumal-dumal na pangyayari. Ganun pa man ay hindi iyon sapat na dahilan para gawin niya iyon sa walang kamalay-malay na batang si Dexter. Dahil sa pangyayari, ay agad na inalis sa pwesto ni Metro Manila Police Chief Deputy General Edgardo Aglipay ang noon ay Pasay City Police Chief na si Eduardo de la Serna at isinangguni niya na dapat na masampahan ng kasong administratibo ang 10 kapulisan na rumisponde sa krimen. Kasabay nito ay naglabas ng utos ang noon ay Philippine National Police Chief na si Leandro Mendoza para sa pagtanggal sa trabaho ng 341 na kapulisan ng Pasay City Police. Makalipas ang 1 buwang investigasyon ay tuluyan ng sinibak ang ng Internal Affairs Service si De La Serna at ang 6 nitong mga tauhan. Ang 341 naman na members ng kapulisan ng Pasay ay ipinadala sa Subic, Zambales para sumailalim sa muling pagsasanay. Ang program ay dapat sanang magtatagal ng 1 buwan, subalit natapos lamang nila ito ng 20 araw. Makalipas noon ay muling humarap sa media ang noon ay mayor ng Pasay na si Piwi Trinidad at sinabi na babalik na ang 341 na kapulisan sa kanilang mga trabaho na may dagdag na kaalaman at sapat na pagsasanay. Ito umano ay para na rin sa kapakanan ng mga mamamayan ng Pasay. Ang pangyayari talaga namang pinag-usapan ng maraming tao noon. Marami ang nagalit dahil sa maliwanag na naging pagkukulang ng mga otoridad sa ginawang rescue. Maraming sana ang umusbong sa bibig ng mga nakakita at nakapanood ng pangyayari. Subalit ang mas naapektuhan sa lahat ay si Ginang Salvacion Balala. Sa edad na 28 ay nasaksihan niya mismo sa kanyang harapan kung paano pinatay ang kanyang anak na si Dexter. Ang palahaw nito ng mama na paulit-ulit ay magiging isa ng bangungot sa kanyang alaala. Ang pangyayari ay matagal nilang inalis sa media at maging sa mga pahayagan hanggang sa muli itong ipalabas noong 2023. Subalit ilan lamang iyon sa mga clip ng orihinal na pangyayari. Sa kasalukuyan ay abandonado na ang terminal ng Peltranco sa Pasay. Ang mga nangyari ay isa na lamang masasakit na alaala. Sa kasalukuyan ay isa na sanang ganap na lalaki si Dexter at malamang ay may sarili na ring pamilya kung hindi nangyari ang insidente. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.